La 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 la. La 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 la. If I ever fall in love again, if I ever fall in love again. Yes, mga kabayan, no? Maganda yung ating topic ngayon. Madaming mabubuko. Madaming sangkot. Nako, madaming sangkot, mga kaibigan. OMG, ano nang nangyari sa ating mga senador? Bakit yata naging senador na sila ng mga insertions, no? What happened? What happened on earth, no? Mabuti na lang at hindi, na-release ni PBBM. Yan. Okay. So guys, no? Eto na guys, pag-usapan na natin. Kamusta na po kayo, no? So eto nga, ang ating pong ay, ang pamagat po natin ay Sara, na booking, kontraktor pinaboran dahil donors election. At Amy Marcos at iba pa, damay sa insertions. Yan. So yan po mga kaibigan ang ating live ngayon. At syempre meron pa tayong mga ibang topic, no? Pero yan po yung ating uunahin, no? Uunahin po natin yan. Tapos saka tayo magbabalita ng iba. Yan. Okay. Yan, nakapag-share na tayo mga kaibigan, no? So, eto nga po mga kaibigan. Hi, hello, Tambayan Entertainment OFW. Yan. Sabi niya, wala ng pera ang kaba ng bayan, malamang tataas na naman. Ay, sinong nagsabi sa inyong fake news niyan? Alam niyo ba na napakaraming pera ng kaba ng bayan? Patunay mismo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. No? Marami po tayong pera. Huwag kayong maniniwala sa mga sinasabi ng mga DDS, no? Fake news po sila, fake news. At wala po silang ibabalita, no, kundi puro na lang fake news kasi gusto po nilang sirain ang ating ekonomiya. Dahil gusto nila na masirang ekonomiya natin, magkagulo kasi gusto nilang ilagay si Sara Duterte. Greedy po 'yun, greediness 'yun. Yun bang gusto mong palitan yung tao agad-agad na hindi mo nadadaanin sa eleksyon? That's greediness, mga kaibigan, no? Dahil alam mo na hindi ka mananalo sa 2028, kaya ang gagawin mo na lang ay mga agaw ng pwesto, mang-agaw ng kapangyarihan. Greediness po yan, mga kaibigan, no? So, wag po kayong maniniwala sa mga tao nagsasabi na wala na tayong pera. Madami tayong pera. Ang nagpapatunay mismo ay ang Bangko Sentral ng Pilipinas, no? At guys, kita niyo naman, no, kahit na ang daming mga political noise, pagpapabagsak sa ating Pangulo, ang daming nangyari, no, external threat, no, gera sa Ukraine, Russia, Israel, Palestine, at meron pang mga nanggugulo sa Red Sea, na mga pirate. Ay, nakita niyo mga kaibigan, no? Ang Pilipinas ay hindi po nagpapatalo pagdating po dito sa Southeast Asia, no? Tayo po ay palaging pumapangalawa, no? At once pagpasok ng PBBM, naranasan din natin na tayo ay nasa unahan, di ba? On top. At tinatanong pa nga si PBBM ng mga journalists, no? Sa kanyang interview. How do you do that? Paano mo ginawa yan? Ang lahat ay halos lahat nagkakaroon ng recession dahil doon sa nangyaring pandemic. Paano mo ginawa na ang Pilipinas ay naging number 1 pa? Tinatanong nila si PBBM. Do you remember that? Nung mga kasagsagan ng mga travel ni PBBM abroad para ipakilala ang Pilipinas. Di ba? Manghang-mangha sa kanya. Ang mga world leaders ay talaga namang they stand in awe, no? To our President PBBM, talagang hangang-hanga at manghang-mangha sila paano nagagawa ng ating Pangulo sa kabila ng lahat ng mga nangyayari sa buong mundo. Pero heto tayo, nanguna pa tayo
'Di ba, mga kaibigan, natalo pa natin yung mga malalaking bansa, no, pagdating po sa ekonomiya. Kaya mga kaibigan, huwag niyo sasabihing wala tayong pera, ang dami nating pera. And in fact, mga kaibigan, yung ginagawa ng Pangulo natin halos everyday, pumupunta sa iba-ibang lugar, mga OFW ha, hindi niyo alam to. Ang Pangulo natin pumupunta sa iba-ibang lugar halos everyday at talaga namang namimigay ng titulo ng lupa, financial assistance, mga makabagong makinarya, mga relief goods, mga kung ano-ano. Talaga namang ang Pangulo natin, andyan pa ang zero balance billing na ngayon lang ginawa, no? Zero balance billing. Kasi noon, mga nakakarang administrasyon, yung bill, walang bayad. Pero miscellaneous, babayaran mo. But now, in the time of President Bongbong Marcos, as in zero balance billing, wala kang babayaran kahit isang needle ng karayom na itutusok sa'yo. No? Wala kang babayaran as in zero. Yan ba ang walang pera? Tapos nakakapagbenta pa ng 20 pesos sa bigas. My God, huwag kayong maniniwala sa mga nagkakalat ng chismis na si Sara Duterte. Wala pong aim si Sara Duterte kundi sirain ang Pilipinas, sirain ang Pangulo, sirain ang ating ekonomiya. Wala pong aim si Sara Duterte kundi ipabagsak ang gobyerno ng ating Pangulo. Si Sara Duterte po ang makabagong NPA. NPA po siya, si Sara Duterte. Terorista po siya, komunistang teroristang NPA. Bakit? Sabi mismo ng tatay niya eh. Di ba? Anong sabi ng tatay niya? Kayong mga lumalaban sa gobyerno, kayo yung mga komunista. Mga lumalaban sa gobyerno, hindi kayo magtatagumpay. Dahil nasa gobyerno ang lahat ng mekanismo. Sinabi ni Duterte sa kanyang talk to the people. May ano pa yan? May quote card pa yan. Na-i-post ko yan. Maraming beses ko na rin yan na-i-vlog sa aking Facebook. So, ibig sabihin, si Sara Duterte ngayon na isang komunistang NPA kasi siya yung nagpapabagsak sa gobyerno eh. Sabi ni Duterte lahat daw ng mga nagrarally sa panahon niya, lahat ng mga nagrarally na yan, nagpapabagsak sa gobyerno, yan yung mga komunistang NPA. Kaya si Sara Duterte, siya na po ang makabagong komunistang NPA. Yan. Kasi nilalabanan niya ang gobyerno, pinapabagsak niya ang gobyerno. Sino ba ang galit sa gobyerno? Di ba? Mga komunistang NPA na gustong pabagsakin ang gobyerno. Yan naman ang galit sa gobyerno. So, mga DDS na ngayon ang mga komunistang NPA. Yung mga NPA na nasa bundok, wala na nga Halos pag nakita mo, parang wala na nga. Ayaw nilang pabagsakin ang gobyerno. Kasi ayaw nila kay Sara. Hindi dahil sa gusto nila kay Marcos, no? Itong mga NPA na nasa bundok, ayaw nilang pabagsakin ang gobyerno ngayon. Hindi dahil sa gusto nila si Marcos, kundi dahil sa ayaw nila kay Sara Duterte. Dahil alam nila na pag pinabagsak si Marcos, ang papalit si Sara. At ayaw nila, dahil ayaw daw nila ng baliw. Psychopath. Diba? At walang alam, bobo. Marami na namang iiyak ito. Marami namang iiyak nito na. Marami namang iiyak nito ng mga DDS. Tama ang sinabi mo, CH1, 5 Ardes, marami na namang iiyak. Emilia Ariataza, tama ka. Sabi ni CH1, 5 Arles, ang saya. Ha ha ha. Tess Santos, correct ka dyan, te. May mag-iiyak ka na naman.
umiiyak. Umiiyak na nga sila ngayon eh. Ay, nako. Umiiyak na sila ngayon. Nakakatawa, no? Tess Santos, naku po, kuyugin ka dyan, te. Sabi ni, oy, nagtanong si Mercedita Ledesma, ilang taon na po kayo, ma'am? Magpi-56 po. Magpi-56. Ako, no? Yan. Mercedita Ledesma, long live po. Ha, ha, ha. Natatawa talaga ako. Yan. Okay. Yan. So, ano na, tuloy na tayo Tuloy na tayo. Okay. So, ayun na nga mga kaibigan, no? Tuloy na tayo at baka marami pa akong masabi, lalo kayo mag-iyakan. Masyado pa naman ako masakit magsalita. Okay, tuloy na tayo. Tuloy na tayo. Anti-DDS ako. Aray ko po, kutong DDS, garapatas ha. Yan. Mary Ann Alag, pa-shout out po. We watching from Malaysia. God bless po. Ay, hello. Yan, shout out sa iyo, Mary Ann Alag. Kamusta na ang Malaysia? Yan. Hindi na ako nakapunta ng Malaysia, no? Babalik ako dyan. Yan. Okay. Ang dami nag-iiyakan. Okay na. Tama na muna at baka lalo kayong umiyak o kaya ma-high blood. Ay, nako. Okay, so eto na nga mga kaibigan, no? Mukhang may nakikita mga kaibigan, no, na itong si VP Sara Duterte ay nung mga panahon ng campaign, no? Campaign time. Meron pong kaibigan ito na contractor, mga kaibigan, na nag-donate sa kanya, guys, at pagkatapos ay nakakuha ng maraming proyekto, no, sa Davao City. So, eto ngayon mga kaibigan, no, ipapalabas ko sa inyo, maikli lang itong ano na to, no, video na to, ipapalabas ko sa inyo etong video na to para makita nyo guys, no. Ito po yung katibayan, no, na itong contractor na to na kaibigan ni VP Sara Duterte ay nakakuha ng mga proyekto, no, flood control. So papanood ko sa inyo Yan. Panoorin nyo. Sa Pangulo website. Ito pong 35 Duterte na si Glenn Escandor ang nakakuha ang nakakuha ng pinakamaraming flood control projects Glenn Escandor sa Davao Region mula 2021 hanggang 2023. Pinakamarami ito both sa amount at number ng contracts. Ang Escandor Development Corporation ay nag-donate ng halos 20 million sa kampanya ni VP Sara noong 2022. Pag-ari ni Glenn Escandor ang Genesis 88 Construction na nakakuha ng 35 na flood control projects sa buong Davao Region amounting to 2.9 billion pesos. Kasi po yan sa data na nakalagay sa Sumbong sa Pangulo website. Ito pong 35 flood control projects na ito ay makikita lahat sa Davao City. Kasi po sa bilang namin, itong 35 ay nire-represent ang 25%
ng total ng flood control project sa buong Davao City, Oh. teritoryo ng mga Duterte. Oh. Ibig sabihin, 1 in 4 flood control projects sa city ay napunta sa kaibigan ng mga Duterte. Ako si Jairo Boliedo, ang reporter sa likod ng investigasyon na ito. Ipakikita ko sa inyo kung paano namin inimbestigahan si Escandor at ang iba pa naming mga finding. Katulad po ng CLTG Builders at Alfrego na pagmamayari ng pamilya ni Senator Bongo, matunog din po sa Davao City ang Genesis 88. Sobrang close kasi ng mga Escandor sa mga Duterte. Oh. Mga Escandor din po ang may-ari ng Esdevco, ng Mandaya Hotel, pati ng Matina Enclaves. Una ko pong tinignan ang website ng Sumbong sa Pangulo at kinuha ko po lahat ng contractors sa buong Davao Region. Pagkalinis po ng database ay gumamit po ako ng command sa sheets na tinatawag na pivot table. Mas madali po kasi nitong bilangin yung mga amount o yung mga numbers na gusto mong tingnan sa database mo. Makinig. Genesis 88 na po yung pinakamaraming contracts sa buong Davao Region. Oh. Ako nakontento lang sa flood control projects. Chinek ko rin po lahat ng DPWH contracts ng Genesis 88 na available sa DPWH website. Base sa bilang namin, nasa 6.8 billion pesos na ang nakuha ng Genesis 88 mula sa mga DPWH contracts. Mula nang maitayo ang kumpanya itong 2018 hanggang sa kasalukuyan. After the contracts, ang susunod na kailangan naming i-prove ay kung si Escandor ba talaga ang may-ari ng Genesis 88. I and my sources know for a fact, pero para sure tayo ay sumangguni tayo sa Securities and Exchange Commission. Nakuha ko po ang General Information Sheet ng kumpanya mula sa SEC at napatunayan na si Escandor na po ang CEO ng firm. Officials din po ang mga kaanak niya, kabilang ang asawa niya at panganak. Kasi po, kung sa DPWH website ka lang titingin, hindi mo makikita ang pangalan ni Escandor sa Genesis 88. Kasi po, isang Saturnino Bentulan ang authorized managing officer ng Genesis 88 na nakikipag-transact on behalf of Genesis 88 with the DPWH. Kaya kailangan mo talaga ng tulong ng SEC. May contracts na tayo and mga amounts. Tapos na-prove na rin natin na mga Escandor nga ang may-ari. Ang na element ngayon ay yung ties ng mga Duterte sa Escandor. Marami namang available na secondary sources online, pero iba pa rin talaga ang weight ng first-hand sources. Nakakuha ako ng not one, but 3 sources na nag-confirm na close nga ang mga Dutertes at mga Escandor. Yung isa sa mga sources ko ay talagang galing sa inner circle ni Escandor noon, kaya talagang may credibility talaga siya na magsalita tungkol dito. Yung dalawang sources naman ay familiar din sa mga affairs ng Dutertes at Escandors. By the way, hindi po namin nire-reveal ang sources para po sa privacy and security nila. Isa pa, mayroon pong SOTO law or shield law na pumoprotekta sa aming mga journalists para hindi namin i-reveal ang identity ng mga news sources namin. In the spirit of fairness, syempre hiningan po natin ng panig ang mga Escandor at mga Dutertes. Si Representative Pulong Duterte, nag-reply po siya pero wala pa pong reply from the Escandor and Vice President Sara Duterte. We report about these things kasi po pera ng bayan ang pinag-uusapan at pinagastos para sa mga proyektong ito. Importantly, dapat makikita ng taong bayan ang big picture sa investigasyon ng mga flood control projects na ito. Kasama po dyan ang relasyon ng mga politiko sa mga contractors. Katulad na lang ng mga Escandors sa mga Duterte. Iniiwasan po kasi ng ating batas na magkaroon ng advantage ang mga businessman at mga contractors just because may connection sila o nagpondo sila ng kampanya ng isang politiko. Then, ayon sa batas, na magkaroon ng koneksyon ang mga politiko sa government contracts, direkta man o hindi. Please sign up sa Rappler Plus para mabasa po. So yan na. Okay, salamat sa Rappler, no, sa kanilang investigation. So yan yung Escandor na yan, nagbigay ng almost 20 million sa kampanya ni Sara Duterte. Pagkatapos nakakuha ng maraming mga proyekto sa Davao City. 'Di ba? So, conflict of interest na 'yon. Bawal na 'yon, 'di ba? Kasi nagbigay sa iyo ng donation almost 20,000 para sa candidacy mo. Para pag ikaw ay nanalo, papaboran mo sila.
makukuha nila yung mga malalaking proyekto. Makukuha nila yung mga project. So, sa Davao City, nangunguna ang mga iskandor. 'Di ba? So mga kaibigan, may sasabit yan si VP Sara, no? Kasi bawal yan, 'di ba? Bawal yan. So sasabit talaga siya. Sasabit talaga siya diyan, mga kaibigan. So, eto pa mga kaibigan, no? Napag-alaman po na itong maraming mga senador, no, sa 19th Congress ang may insertions. Remember mga kaibigan, nung mga panahon, no, itong year lang na to. Remember si Amy? Si Amy, guys, 'di ba? Panay ang sabi niya, no, na i-release na daw sana ang budget, no? Kasi hinuhold daw ng Malacanang, hindi daw nire-release ng hindi daw nire-release ng Malacanang ang budget. Sandali, tingnan natin ako, makikita natin yung balita ngayon, ha. Amy, yung Malacanang, hinuhold ang budget. Yan. Si Amy, mga kaibigan, no, atat na atat siya. At sinasabi niya na dapat daw ay ito. Ito, guys. Marihing pinunahan ni Senator Amy Marcos ang Malacanang matapos pigilin ang paglalabas ng 60 hanggang 80 bilyong piso mula sa 2025 budget na ayon kay Finance Secretary Ralph Recto ay hindi umano tugma sa prioridad ng administrasyon. Si Tom Gomez, magbabalita. Maraing pinunan ni Senadora Amy Marcos ang Malacanang dahil sa pagpigil sa paglalabas ng 60 hanggang 80 bilyong piso mula sa 2025 General Appropriations Act. Sa pagdinig ng Kamara, inamin ni Finance Secretary Ralph Recto na hindi ito inilabas ng palasyo dahil hindi umano nakaayon sa prioridad ng administrasyon. Diba? Dagdag pa ng Senadora, tanging sa kaso lamang ng aktwal na kakulangan ng pondo na ideklara ng Development Budget Coordination Committee, maaring hindi ipalabas ang pondong nakalaan. Dito man ni Marcos malinaw sa konstitusyon na labag ang hindi paglalabas ng pondong inaprubahan ng Kongreso. Nasa Article 4, Section 29 ng 1987 Constitution na walang pera ang dapat ilabas mula sa Treasury maliban kung may appropriation na ginawa ng batas. Maaari ring ideklara ang grave abuse of discretion ang hakbang ng Pangulo kapag dinala sa Korte Suprema. Posible rin ito maging basihan ng impeachment dahil nakasaad sa Article 11 Section 2 ng Konstitusyon na ang culpable violation of the Constitution o tahasang paglabag sa saligang batas at betrayal of public trust o pagtataksil sa tiwala ng bayan ay malinaw na grounds para dito. Para kay Marcos, hindi dapat gawing instrumento ang pondo para gantimpalaan ang mga kakampi o gantihan ang mga kritiko. Anya, kung walang kakulangan sa pondo, obligasyon ng ehekutibo na ipatupad ang batas. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal. Okay, yan. O, diba? Galit na galit yan mga panahon si Amy. Galit na galit siya. Kasi hinaharang daw ni PBBM ang pondo. Hinaharang daw, hindi daw nire-release ni PBBM. Yun naman pala mga kaibigan. Kaya pala galit na galit si Amy. Kasi tinatanong na siya ng mga senador na may mga insertions. Yung bang pinipressure na siya na, nasa na yung mga mga pondo namin? Bakit hindi pa nire-release ng Malacanang yung mga pondo namin? Tinatanong na pala siya ng mga senador, mga kaibigan. Ni na Cheese, ni na Jinggoy, ni na Joel, yung mga senador, mga kaibigan, tinatanong na pala siya. So, sinasabi pa niya na pwede daw ma-impeach ang Pangulo dahil ganito daw. Ay my God, maganda pala ang ginawa ng Pangulo. Safeguard pala para sa tiyak na pagkawaldas ng pera. Tingnan mo yan mga kaibigan. So maganda ang ginawa ng Pangulo na hindi ni-release yung insertions nitong mga senador na to. Kaya ang sabi ni Grace po, no, nitong itong nakakaraang araw, intact pa daw. Kasi daw, may mga hindi ni-release. Di ba? Yung 2025 budget,
wala daw problema doon pagdating sa mga flood control, pagdating sa mga goes sa flood control projects, wala daw problem. Kasi hindi pa daw nga na papa-implement kasi nga hindi pa nga nare-release. Ayaw i-release ni PBBM kasi hindi naka-align doon sa kanyang mga programa. Kasi ang ginawa ng mga senador na yan, yung mga proyekto ni PBBM, mga flagship projects, no, na ang partner pa ay mga taga-ibang bansa, pinagtatapyas ng mga senador, mga kaibigan, at inilagay nila doon ang kanilang insertions. Kaya yan mga kaibigan yan ang nangyari, no? Si PBBM hindi niya ni-release yung budget at yun galit na galit si Amy. Sabi pa niya, illegal daw yung ginawa ni PBBM, pwede daw ma-impeach kasi hindi daw sumusunod sa constitution. Ano ngayon? Ay maganda pala ang ginawa ni PBBM kasi hindi nawaldas ang kanilang mga insertions ng 2025 budget. Di ba? Maganda ang ginawa ng Pangulo natin. Kudos no sa ating Pangulo. Prinotektahan pala ni PBBM ang budget ng 2025. Hindi niya ni-release. Di ba? So, eto mga kaibigan tingnan natin yung ano. Okay. Tingnan natin mga kaibigan. No, meron tayong ano diyan, meron tayong video no na nagpapatunay no na etong mga senador no. Okay. Congressman, pinakailaman ng mga senador. So sir, kayo Pinakialaman ng mga senador. Kasi hinihintay ng taong bayan na galit na galit. May mangyayari, may magandang ibubunga itong mga investigasyon na ginagawa ninyo. Yes. Gagawa namin ng paraan na may magandang maibunga to. Alam mo, Sally, idagdag ko yung ano, no? Nakakita ko ng dokumento kung magkano yung insertion. Pakinggan nyo, Initially, nakita ko sa Senate, pagka lalaki yung sa NEPMA nito o hanggang sa BICAM. Talagang Yung 2025 budget, sir. 2025 budget. Sa 2025, Okay. yes. Uh-huh. Yung iba naman doon, naka-FLR. Mabuti na lamang at hindi nirelease na Malacanang. Pero, eto yun. daang bilyon Daang May ilang bilyon. po na-release na rin doon? Yun ang hindi ko alam. Pinag-aaralan ko yung yung document. Na-share ko lang ito kay Senate President. Umabot Pero na nakita namin doon listahan ng mga senador na pagkalalaki ng kanilang Insertion. na-insert. Sabihin natin na-insert And then, malaki. Sir, Unprecedented. Sir, the same senators na nababanggit po doon sa hearing ng Blue Ribbon ang nag-insert? Well, sabihin ko sa 19 Congress halos lahat. Lahat sila naging may insertion. Pero hindi naman lahat. Ay ko sa bagay, sabi kasi ni Senator Chis Codero, ba't pag-iinitan nitong 2025, hindi pa naman daw na-implement. Parang gano'n. Totoo. Totoo. So, Kasi na FLR na for later release Kung hindi, kung lumusot yung pagkalalaki, may hitang bilyon. Buti na lang naagapan kung hindi laki na naman ang pera natin na baka napunta lang sa bulsa. Kaya nga sabi ko, Sally, parang divine. Hindi pa nagagastos kasi hindi pa na-implement ang mga proyekto ng mga flood control projects kasi hindi ni-release ng Pangulo. Di ba? So, sinave ng Pangulo ang budget ng 2025, hindi niya ni-release. Yan ang dahilan kung bakit galit na galit si Amy, no? Galit na galit si Amy. Yan, binanatan niya ang Malacanang, no? Yan. Natin ulit, Okay. Okay. Si Amy, mga kaibigan, itong si Amy, mahilig siya magmalinis, di ba? Pero siya yung talagang isa siya sa merong mga insertions at gusto pa niya, no? Pinipilit niya si PBBM na i-release na ang budget. Pero ang kagandahan nito, hindi ni-release ni PBBM ang budget, no? Yan. Okay. Saan ba yun? Saan ba yung binasa ko kanina? Okay.
Ito yata. Ito yata yun. Sandali. Open natin. So, nakita niyo mga kaibigan, ha? Yan. So, eto no, yung Malacanang, sinabi dito kay Aimee na under review pa nga, no? Yung 2025 national budget, no? Under review by the administration because of insertions and other items not in line with President Marcos policies. Kasi pinipilit nitong si Aimee, no? Na dapat daw ay ilabas na daw, no? I-release na daw dapat ni PBBM, no? Etong budget, pero pinigilan nga ni PBBM ang paglalabas ng budget dahil hindi nga naka-align doon sa kanya mga flagship project at nakita niya parang puro mga flood control, mga paulit-ulit, no, na mga yung mga nilagay na mga project, mga paulit-ulit, 'di ba? Pinakita nga ni PBBM, 'di ba? So, ayan yan mga kaibigan, no? Itong si Aimee ay pinipressure na siya ng mga kasamahan niya na nasaan ba yung budget natin, ba't hindi pa nare-release? Oh. Kaya pinipressure din niya si PBBM during that time na i-release na yung budget. Pero, nanindigan ng Pangulo natin na hindi i-release ang budget. Kaya yung budget, yung kanilang insertions na sa 2025 ay hindi pa talaga nagagastos dahil na-save ng ating Pangulo. O, diba? O, ang Pangulo natin ay magaling, no? Magaling po Pangulo natin. Na-save po niya ang mga insertions at hindi pa po ito nagastos, no? So, okay. Okay. Ito, yan. SMNI News. 1 month ago pala ito mga kaibigan, no? 1 month ago na pinuna ni Aimee, no, ang ating Pangulo kung bakit pinipigilan ang paglabas ng budget, no? So, ito pa guys, PhilStar. Almost all senators had insertions in 2025 budget. Ping Lacson. Yan, sabi po ni Ping Lacson. Manila, Philippines. Almost all senators in the 19th Congress had budget insertions in the proposed 2025 national budget amounting to hundreds of billions of pesos, according to document reviewed by Senator Panfilo Lacson, who warned that the scale of the allocations was unprecedented. Grabe mga kaibigan. Lacson said he obtained records showing the amounts of the insertions, at least on the Senate side, whether in the National Expenditure Program or the bicameral version of the budget. We saw the list of senators. So nandito yung mga listahan ng senador, mga kaibigan, na merong mga large budget insertions. Unprecedented. I'm saying in the 19th Congress, almost all had insertions. Lacson told Radio DWIZ. Oh, ito na yung mga senador, mga kaibigan. Senators of the 19th Congress who have holdover terms or have been re-elected in the 20th include Alan Peter Cayetano, may insertions. Pia Cayetano, meron din. Ronald De La Rosa, Bato, meron. JB Hercito, meron din. Chis Escudero, meron din. Jingo Estrada, Sherwin Gatchalian, Bongo, Risa Ontiveros, meron din. Lito Lapid, Laurel Ligarda, Aimee Marcos, Robin Padilla, Rafi Tulfo, Joel Villanueva, Mark Villar, and Juan Miguel Zubiri. Other 19 Congress senators whose terms either expired or failed in their election bid include Sani Angara, lahat nga. Nancy Binay, Coco Pimentel, Grace Poe, Bong Revilla, Francis Tolentino, and Cynthia Villar. During Blue Ribbon hearings on flood control, those so far implicated as having inserted funding and asked for kickbacks, including Villanueva, Estrada, Escudero, Revilla, and Binay. Lacson said some of the items were tagged as for later release, a budgetary mechanism that would hold funds pending further approval. But these allocations were ultimately not released by Malacanang. Hindi ni-release, no? Hindi ni-release ng Malacanang yung mga insertions ng mga senador. Nakatunog na si PBBM eh.
Maaga pa lang, natunugan na ni PBBM. Mukhang merong nakawan dito o hindi niya nirelease, no? Other items are FLR. It's good. They were not released by Malacanang. But still, it was hundreds of billions. He said, but stress, he has not yet to find out items marked FLR later on received funds. So Lacson, also Blue Ribbon Chair, said he shared the documents with Senate President Tito Soto describing the list of names and corresponding allocations as unusually large, stressing that the combined total reached into the hundreds of billions. The senator linked the controversy to what he called a crisis in the Senate, saying the institution needed to confront the issue squarely. We cannot deny there's a crisis in the Senate right now because a number of its members are now involved, he said. So mga kaibigan, abolish nyo na. I-abolish nyo na ang Senado. No? Puro kayo insertions. Abolish the Senate. No? So, ang kagandahan nito mga kaibigan, hindi ni-release ng ating Pangulo ang mga insertions na yan. So, ibig sabihin, intact pa siya. No? Intact pa po. So, yan mga guys, no? Pero, kung hindi na-booking ng Pangulo, sigurado, wala na yung pera natin. Wala na yung hundreds of billions kung hindi na-booking ng ating Pangulo. O, di ba? Pasalamat na lang tayo. Ang Pangulo natin ay hands-on. At siya talaga ay tumitingin siya, nagtataka siya eh. Hindi siya yung Pangulo na walang pakialam eh. Hindi katulad ni Duterte dati na grabe. Pag umulan, baha. Grabing baha. Pag bumagyo, baha. Hindi man lang nagtanong si Duterte, bakit kaya bumabaha? Nasaan ang 13,314 na mga flood control projects? Hindi man lang nagtanong si Duterte ng ganun. Wala man lang tinanong si Duterte na ganun. Hindi man lang siya nag-imbestiga kung sinasabing completed ay, sa bagay mga kaibigan. Sa bagay guys, naiintindihan ko na. Alam ko na, naiintindihan ko na. Kasi alam pala ni Duterte na maraming ghost projects. Di ba sabi niya sa video, ang DPWH, marami yan. Mga ghost project. Sasabihin, may proyekto pero wala. Sasabihin, completed pero wala talaga. Binulsa lang ang pera. O, di ba? Alam ni Duterte. Kaya hindi siya katulad kay PBBM na pupunta sa mga lugar, tapos titingnan yung flood control, i-examine kung talaga may flood control. Hindi yun gagawin at hindi yun ginawa ni Duterte kasi alam talaga niya na ghost project yan. At alam niya na binulsa at ninakaw. Pero, baliwala sa kanya. Wala siyang concern. Kahit pinagnakawan tayo ng mga tao na yan, wala siyang concern. Walang concern si Duterte. Wala siyang pakialam. Basta siya Pangulo ng Pilipinas, basta meron siyang nakaw, basta meron na siyang bilyones, wala siyang pakialam. Basta mayaman na siya, wala siyang pakialam sa mga Pilipino. Di ba sabi nga niya, mahirap kayo, mamatay kayo sa gutom, PI kayo. Di ba? Walang pakialam si Duterte sa mga Pilipino. Kaya yan, kahit alam niya na maraming mga insertions, nanakaw ang pera ng taong bayan, walang ginawa si Duterte. Hindi niya pinaimbestigahan. Hindi po katulad dito kay PBBM na, di ba nag-report siya sa zona niya? Tuwan-tuwa pa siya, nag-report siya sa zona niya. Meron na tayong kumpletong 5,500. Nag-report siya, tuwan-tuwa siya. Ngayon, nagulat na lang siya nung bumagyo. Alam niyo guys, God's divine intervention. God's divine intervention talaga. Para makita ni PBBM yung realidad, no, na marami talagang ninanakaw dito sa mga flood control, maraming korupsyon. At yan ang nagbunsod para nagtaka si PBBM. Di ba meron na tayong 5,500? Bakit bumabaha pa rin? Nasaan na yung 5,500 na flood control na ni-report ko? Bakit bumabaha pa rin? Tapos naisip niya, si Duterte merong 13,000 plus na mga flood control projects. Bakit hindi ito gumagana? So, ang ginawa ng Pangulo natin, nag-ikot. Tinignan yung mga flood control. At personal niyang nakita sa kanyang mga mata
walang flood control. Guni-guni, goes. So simula nun, gumawa ang Pangulo ng website. Sumbong sa Pangulo website. At in-encourage niya ang lahat ng mga kababayan natin. Eto, punta kayo din sa website na to, magsumbong kayo. Tingnan nyo yung mga flood control project sa lugar nyo, kung gumagana o hindi, o kung wala, isumbong nyo. Bumaha ang sumbong sa Pangulo. Nasa 14,000 na ang sumbong sa Pangulo. Mahigit pa. At doon, lalong nagalit si PBBM. Gumawa siya ngayon, nagtayo siya ngayon ng independent Commission on Infrastructure Project. Di ba? Kaya yan, tuloy-tuloy na ngayon at lahat na nataranta, umiikot yung mga puwet ng mga tao na mga kurakot. At yung iba, inuunahan na si PBBM, ginagawa nila ng issue para mapabagsak. Kasi alam nila na malapit na silang mabuko. Di ba? Yan yun. Malapit na silang mabuko, kaya umiikot na ang kanilang mga puwet. At sinisiraan nila ng gusto si PBBM at gusto nila na mapabagsak. Diba? Yun yung mga kaibigan. Kaya, eto, maganda yung nangyaring ito. Naniniwala ako, it's God's divine intervention na talagang si PBBM ang maging Pangulo ng Pilipinas para maayos ang sindikato sa gobyerno. Kasi sindikato na to guys eh. Sindikato na to. Hindi na ito basta-basta lang. Kaya nga ngayon ang daming kalaban ni PBBM. Kasi sindikato ang kanyang nilalabanan sa gobyerno. Di ba? Kasi bakit lumala ng ganito? Kasi may Pangulo tayo ng 6 na taon na pinalala niya. Pinalala ni Duterte ang sitwasyon. Tinolerate niya ang pagnanakaw. At ayaw niya na imbestigahan yung mga pagnanakaw sa kanyang gobyerno. Kung sana matinong tao lang sana itong si Duterte, kung sana matinong Pangulo lang sana si Duterte, sana pinaimbestigahan niya yung mga nangyayaring ito. Total alam naman niya na merong mga ghost flood control projects, pero hindi niya ginawa. Kaya ang nangyari, lumala. Parang sakit na cancer. Una, simptomas lang. Ubo, sinisipon, nilalagnat, sumasakit ang buong katawan, hindi pinapansin. O sige pa rin, tuloy ang buhay, hindi pinapansin. Paglipas ng maraming taon, ayan, last stage na. Hindi na kayang lunasan. Ganyan po ang nangyari ngayon sa Pilipinas. Ganyan po ang nangyari exactly sa Pilipinas. Ang mabuti na lang, ang Pangulo natin ngayon ay very hopeful, matapang, at siya ay hindi nawawala ng pag-asa na meron pang pag-asa ang Pilipinas at maayos pa niya upang dalhin tayo sa isang bagong Pilipinas. Kaya nga maraming ngayon nananawagan, extend PBBM 20 more years. Pinapa-extend nila. Mga kaibigan, 67 na si PBBM. 67. Pag pina-extend yun ng 20 years, edi 87. Guys, 87 years old yung pinakahuli niya ang termino. Matanda na, no? So, kawawa naman, pagpahingahin nyo naman. Siguro, extend kahit 10 years na lang, siguro, 10 taon. I-extend natin si PBBM ng 10 taon, no? Okay na yon, mga kaibigan. Moy Rubia, tama ka dyan. Sana maintindihan ng mamamayan ito. Marami talaga ang bulag at nagbubulag-bulagan. Napakagaling ng ating Pangulo. Kaya lang marami ang tuso. Approve sa akin yan sis. God bless you and your family. Thank you po. No? Marami pong salamat. Chess Master, di kaya malinis ng 3 years ni PBBM. Nandyan pa mga sindikato, kasabwat, mga relihiyon. At least pagkatapos ng 3 years ni PBBM, kumbaga, kung dati ay 100% sindikato, pag alis ni PBBM, at least baka mga 40% na lang. Kaya nga kailangan nating i-extend siya. I-extend natin si PBBM para tuloy-tuloy ang paglilinis niya sa gobyerno.
Kasi syndicate ito eh. Dekada na ito nangyari sa gobyerno natin. Sobra na, talamak na ito, dekada. Biruin mo lahat ng senador, lahat pala ng senador ng 19th Congress, may insertions. Yan ang binunyag ni Panfilo Lacson. Na nakita niya, no? Nakita niya sa document na lahat ng senador sa 19th Congress merong insertions. Kita mo yan, mga kababayan? At hindi lang daw basta-basta insertion sa unprecedented. Ibig sabihin, grabe mga kaibigan, napakalaki. Sa Congress, hindi naman masyadong hindi naman masyadong hindi masyadong kumbaga napakalaki no ng mga insertions doon. Kung meron man nag-insert doon, 'yun si Saldico, no? Pero kung sasabihin lahat ng kongresista, parang hindi naman, no? Parang meron lang silang budget, no? Para sa kanilang distrito, pero hindi naman yung katulad sa Senate na talagang grabe. Grabe talaga, no? So, pasalamat na lang tayo sa Pangulo natin dahil binigyan siya ng wisdom ahead of time, no? Hindi ni-release ng ating Pangulo yung mga insertions ng Senado, no? Kaya si Amy Duterte no, galit na galit kay PBBM at pwede daw ma-impeach, no? Sabi niya, pwede daw ma-impeach si PBBM kasi labag daw sa Constitution na hindi mo i-release yung budget. Kasi sa ano daw yun eh, batas na daw yun eh, sa GAA, no? Kumbaga, batas na siya. So pag hindi mo daw ni-release yan, labag yan sa Constitution, pwede daw ma-impeach si PBBM. Kita mo ngayon, anong nangyari? Ibig sabihin, maganda ang ginawa ni PBBM na hindi niya ni-release yung budget ng mga senador dahil nakita niya na ito ay insertions at hindi karapat-dapat. Biruin mo yung nangyari, di ba? Yung sinabi nga ni PBBM, yung flagship project niya, malaking project, halimbawa isang dam. Tinapyas daw yung budget, tapos pinalitan ng mga maliliit na budget ng mga senador, ng mga flood control. Di ba? Kaya galit na galit ang Pangulo. Yun guys. So mabuti na lang, no? Mabuti na lang at hindi niya ni-release yung budget. Kung hindi, mga kaibigan, wala nang ating bilyon-bilyon na pera sa 2025 dahil sa insertions nitong mga senador na ito, no? So, yan mga guys, no? Ito yung pinasabog no ni Panfilo Lacson, no? Na itong lahat ng mga senador sa 19th Congress ay merong insertion. Sabi niya, we cannot deny there is a crisis in the Senate right now because a number of its members are now involved, he said, no? So lahat nung nasa 19th Congress involved, mga kaibigan. Basahin ulit natin sino-sino yung mga yan. 19 Congress senators. Ito yung may mga guys may mga insertions. Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Bato de la Rosa, J.B. Hercedo, Chis Escudero, Jingo Estrada, Sherwin Gatchalian, Bongo, Rizal Teveros, Lito Lapid, Loren Legarda, Amy Marcos, Robin Padilla, Rafi Tulfo, Joel Villanueva, Mark Villar, and Juan Miguel Subiri, Sani Angara, Nancy Binay, Coco Pimentel, Grace Poe, Bong Revilla, Francis Tolentino, Cynthia Villar. Pero mga kaibigan, yung pinakamalaki dito, no? Nakita ko na yung nito, breakdown Pinakamalaki guys, Joel Villanueva. Pangalawa, Chis Escudero. Nakita ko na yung breakdown nito guys, no? Mga senador. Grabe ang insertion talaga, Joel Villanueva. Pumapangalawa, si Chis Escudero. Kaya kung makikita natin, parang pangatlo yata si Jinggoy, no? Kung makikita natin, sila talaga yung nauuna dito kasi sila talaga yung grabe talaga ang insertions, no? Bumabaha talaga sa kanila, no? So, tingnan po natin to. Okay.
So mabuti na lang ang Pangulo natin ay binigyan ng wisdom ng ating Panginoon. No? Hindi niya inilabas. Yan. So mga kaibigan, ha, totoo pala ito. Ha? Totoo pala to. Di ba guys, madalas ko na itong mablog. 143 billion ham and cheese pinagpiyastahan. Almost all senators in 19 Congress had insertions in 2025 budget. DBM's amena pangandaman tag over flood control releases. Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson said almost all senators in the 19th Congress. No? So, lahat po ay merong insertions. So, tingnan natin Siksik sa ham and cheese, Escudero inserts 142 billion in 2025 budget to benefit allies. Swiping the cheese, Escudero inserts 52.7 billion for roadworks, pave and red flags. Yan. So according to Global Source, partners' allocations for social services and economic programs fell 33.4% and 29.2% respectively versus 2024, suggesting crowding out by pork style. Grabe. So mga guys, ito yung pinakamalaki. Ito tingnan nyo, yung pinakamalaki. Top recipients of the insertions, no? Bulacan. Sino ang nasa Bulacan? Joel Villanueva. 12.8 billion. Yan. Yan described as ground zero of the flood control. Yan. Pangalawa, Sorsogon. Sino ang nasa Sorsogon? Cheese Escudero. 9.1 billion. Yan. Pangatlo, sa Mindoro, 8.37 billion. Then, Batangas, 7.32 billion. Davao, 7.2 billion. Misamis Occidental, 6.5 billion. Quezon, 5.9 billion. Cavite, 5.6 billion. Valenzuela, 4.251 billion. Cebu, 4 billion. Yan mga kaibigan yan yung mga in-insert ni Cheese Escudero. Patterns flagged in the listing include about 17 billion in flood control funds split into multiple phases such as 150 million projects along Agos River, General Nakar, Quezon seen as budget layering. In Bulacan, near identical roadworks reappeared as segmented, no? Mga kaibigan, merong meron ding totaling of 500 million sa San Miguel Cibol Road, 400 million, suggesting splitting to skirt scrutiny. So, ang ginagawa nila mga kaibigan, may mga ini-split sila, tig 10 million, 10 million, 10 million, 10 million, 10 million. Ang uutak, ang uutak ng mga senador na to mga kaibigan, para hindi makita, para hindi mapansin. Pero, napansin po yun, no? So, ang resulta, hindi nilabas ng ating Pangulo ang budget. Pinigilan ang paglabas ng budget. Itong mga insertions ng mga senador. Kaya itong mga nakakaraang buwan, galit na galit si Amy, no? Galit na galit si Amy sa Pangulo natin, pwede daw ma-impeach. Kasi bakit daw pinipigilan ang paglalabas ng budget? Yun naman pala, atat na pala sila nalustayin ang pera. Kaya pala sila galit na galit, no? Galit na galit si Amy sa Pangulo natin. Dahil atat na pala siya, nalustayin ang pera. At siguro pinipressure na rin siya ni Cheese Escudero, ni Joel Villanueva, pinipressure na siya ng mga kasama niyang senador na ilabas ang budget, no? So, mabuti na lang at ang Pangulo natin ay merong wisdom. Kanyang pinigilan ang mga budget insertions ng Senate. So, intact pa po yung insertions na yon. At hindi na yan ibibigay ng Pangulo natin. Hindi na po yan ibibigay, no? Sa pagkakaalam ko, mga kaibigan, ito ay ililipat na sa health, no? Sa PhilHealth para sa mga zero billing, no? Sa mga zero billing program ng ating Pangulo at sa pagpapalawak pa ng health program sa ating bansa. Yun po ang pagkakaalam ko, no? Doon nilalagay yung mga nakuha, no? Mga sa DPWH, mga insertions na yan ng mga senador. Doon po inilagay, no? Yan. Kiko Loco, yes, mabuhay ang channel na to. Maraming salamat, Kiko Loco.
Hank Eros Rayon, I support BBM for now. He's doing okay, but not for his effing wrong extending his term. That's effing lunacy. Yan. So mga kaibigan, no, tuloy tayo. Yan. So iparinig ulit natin itong ating para sa mga ngayon lang napunta. So sir, kayo, talagang, kasi ang hinihintay ng taong bayan na galit, may mangyayari, may magandang ibubunga itong mga investigasyon na ginagawa ninyo. Yes. Gagawa namin ng paraan na may magandang maibunga to. Alam mo, Sally, idagdag ko yung nakakita ko ng dokumento kung magkano yung insertion. At least, initially nakita ko sa Senate, pagka lalaki yung sa NEPMA nito o hanggang sa BICAM. Talaga Yung 2025 budget, sir. 2025 budget. Sa 2025, Okay. yes. Uh-huh. Yung iba naman doon, naka-FLR. Mabuti na lamang at hindi nirelease na Malacanang. Pero, daang bilyon Pero may ilan po na na-release na rin doon? Yun ang hindi ko alam. Pinag-aaralan ko yung naisip Hindi ko pa, lang hindi- Senate President. Hindi pa siya na-release ng Malacanang, no? Sinabi din niya ni Amena Pangandaman, no? Kaya nga si Amy ay galit na galit kay PBBM kasi nga hindi daw ni-release ang budget, no? So, hindi na po yan marirelease dahil alam na po, no, ng Pangulo yung ginagawang pagnanakaw. Kaya hindi na po yan i-release. At itong 2026 budget, no, itong bagong budget natin sa 2026 ay tinanggal po lahat ng flood control. Wala na pong flood control project, no? Dahil ang gusto po ng Pangulo natin, yung mga flood control na hindi nagawa ng mga kontraktor, ay aayusin po yan, pero yung pera na gagamitin ay kukunin doon sa mga asset ng mga kontraktor, doon sa mga ninakaw nila. No? Ganyan po ang gagawin ng ating gobyerno, no? Na wala nang gagastusin ang gobyerno doon sa mga flood control na yan. Kukuha sa mga asset ng mga kontraktor na mababawi. Doon po, yun po ang gagastusin para sa mga flood control projects. O, di ba maganda? Kasi nawala na nga tayo ng pera tapos gagastusan na naman. Ano yun? Lugi ang gobyerno. So ang gagawin po ng ating gobyerno, ng Pangulo, yung mga pera nila na mababawi natin, yan ang igagastos para sa pag-aayos ng mga flood control na yan. Kaya nga po, ini-insist ni SOJ Boying Rimulya na kailangan magbalik sila ng pera. Gusto nilang mapasama sa witness, state witness, gusto nilang maging state witness, ibalik nila ang pera. Agad-agad, no? Ibalik nila para magamit yan. Yan po ang dahilan kung bakit gusto na ibalik ang pera para magamit yan agad-agad para sa paggawa ng mga flood control project. Pero anong sabi ni Marcoleta? Hindi na daw kailangang ibalik. Saka na daw ibalik kapag napatunayan na daw, saka na daw. My God, Marcoleta! Akala ko ba galit ka sa korupsyon? Ganyan ba talaga kayo mga DDS? Na yung mga kurakot kakampi ninyo, yung mga kurap pinagtatanggol nyo. My God, Marcoleta! Kaya naman pala maka Duterte ka. Kaya naman pala pinigilan mo ang trial ni Duterte. Dahil talagang gusto mo talaga yung mga magnanakaw. Magnanakaw talaga ang mga gusto mo. Kasi magkasagutan pa nga si Marcoleta at saka si Ping Lacson Kasi at saka si SOJ Remulla. Kasi nga ang gusto ni SOJ ay ibalik nila ang pera. 'Di ba? Gusto mong maging state witness tapos hindi ka magbabalik ng pera. Ano kahilo? 'Di ba? Kailangan ibalik ang pera. Dahil dapat na ibalik talaga ang pera dahil para maggamit sa mga proyekto, no? Parang hindi totoo yung sinasabi ni ako si Dude. Sabi niya, Pinoy approve Diskaya. Digong ban Diskaya. PBBM endorse Diskaya. Parang hindi totoo yan.
Bakit? Nakita na sa isang taon pa lang, no, for 1 year pa lang ni Digong, 2017, ay nakakuha na ang mga Diskaya ng bilyong-bilyon na proyekto. Yung sinasabi mo, wala kang resibo. Yung sinasabi ko, may resibo ako. Dali, tingnan ko kung makikita ko dito. Alam nyo kayo mga DDS, ang hirap kasi sa inyo, nagpapaniwala kayo eh. Pag may narinig kayo, ay hindi, nakaban na yan sa kay Duterte. Ay sa PBBM mga ganun yan. Naniniwala agad kayo, pero hindi kayo naghahanap ng resibo. Dapat maghanap kayo ng resibo, di ba? Dali hanapin natin. Hanapin natin Hi guys, Hanapin natin sa panahon sa panahon ni Duterte isang taon lang nakakuha na kaagad si Diskaya ng bilyones. At saka tingnan mo hindi ko alam kung nasa ng utak niyo, no? Si Diskaya mismo, biruin mo si Diskaya mismo ang umamin. 'Di ba? Nagtanong si Bato. Anong year kayo nag-start sa DPWH? Ano sabi ni Diskaya? 2016 onwards. Si Pinoy ba yun? Si Pinoy ba yun, 2016? Diba si Duterte yun? Yan ang sinasabi ko sa inyo, mga DDS. Gamitin ang utak. Binigyan kayo ng Diyos ng utak. Hindi para itambay sa ulo nyo. Binigyan kayo ng Diyos ng utak, hindi para itambay sa ulo nyo at hindi nyo gamitin. Gamit ng utak paminsan-minsan, mga DDS. Kaya kayo nabubudol, niluloko lang kayo kasi hindi kayo gumagamit ng common sense. Si Diskaya na nga mismo ang nagsabi. Tinanong siya ni Bato de la Rosa. Pinakonfirm pa ni Bato. Sabi ni Bato, hindi pwedeng kailangan yung sure ka talaga. Ano sabi ni Diskaya? Yes po, sure, 2016 onwards. Diba? Kaya nga, biruin mo doon mo palang makikita sa evolution ng bahay ni Diskaya 2014, take note evolution ng bahay ni Diskaya. 2014, bongalo. Bongalo 2014. Pagdating ng 2017, gano'n na kaagad. 2017, malaki na. 2018, natapos na yung construction ng malaking bahay. 2018, may nadagdag pa. 2019, merong yung kabilang building. 2020, malapit na matapos yung building. 2021 to 2022, ang ganda na ng building. Sobrang lawak na. Kaninong administrasyon lahat yun? Duterte. Diba? Yan yung sinasabi ko sa inyo. Gamit kayo ng utak. Nakasan ang utak nyo? Utak. Gamitin. Sayang ang inyong pagiging tao. Diba ang tao, dapat mas matalino kaysa sa animal. Ang nangyayari ngayon, mas matalino pa yata yung aso kaysa sa inyo, mga DDS. My God, gumamit kayo ng utak. Kaya naman pala naniniwala kayo sa mga fake news. Kasi wala kayong utak. Mga bugok. Ito pa pala Ito talaga paniwalang-paniwala yung mga DDS Naniwala talaga kayo, itong mga DDS na to, doon sa reverse video na nag-viral dahil doon sa taga-Japan na babae na pustiso, yung taga-Japan na influencer ng mga DDS, na ni-reverse at nagnanarrate pa siya, na binigyan daw ni SOJ Boying Rimulya ng papel si Alcantara para daw basahin. Kasi dinidiktahan daw
Yung mga nakasulat daw doon sa papel, ay yun daw yung pinapasabi ni SOJ Remulla. Pero hindi daw yun talaga, hindi daw yun ang testimony, no? Ang affidavit ni Alcantara. Ayaw daw sanang sabihin ni Alcantara. Makikita daw sa facial expression, ganito, na ayaw sabihin ni Alcantara. Napipilitan lang daw dahil gusto daw ni SOJ, yun ang sabihin. Ay, ang pepektos ng mga bugok at naniwala naman ng mga DDS. Hindi niyo ba alam na yun ay reverse video? At pinakita na, dinibank na yun, pinakita na yung original video. Yung original video at yung video na ni-reverse ng mga DDS. Ang mga DDS talaga, utak demonyo. Lahat talaga gagawin nila para masira talaga ang administrasyong Marcos. Utak demonyo talaga ang mga DDS. Diba? Kasi kung hindi ba naman kayo utak demonyo, i-reverse niyo ba yung video pagkatapos magnanarrate pa kayo na ito, si Boying, gumawa ng papel pagkatapos ibinigay kay Alcantara para itong sabihin. Sinisiraan niyo yung tao para masira ang Marcos administration. Hindi ba yan gawain ng demonyo? My God! Hindi lang yung mga DDS ang niloloko nyo, pati sarili nyo, niloloko nyo yung sarili nyo, pinapaniwala nyo na totoo yun kahit alam nyo na hindi totoo. Mga bugok kayo ng mga DDS. Matuto kayo mag-bet, matuto kayo mag-verify. Yung video na yun, video ng Rappler, nakalagay pa Rappler. Madali lang siya i-verify. Hanapin nyo mismo ang video ng Rappler. Pagkatapos, ikumpara nyo doon sa viral video na yan na katabi ni Boying Remulla si Alcantara at binibigyan daw ng papel, dinidiktahan na yan ang basahin mo. Hanapin nyo ngayon yung original video ng Rappler para makita nyo ang katotohanan. Na mali yung sinasabi na fake video na ginawa ng DDS. Yun ay totally para sirain si SOJ Remulla at ang gobyerno. Alam mo mga kaibigan, mahirap lumaban, no? Mahirap lumaban sa mga taong nagkakalat ng fake news na talagang gumagawa ng lahat ng paraan para siraan ng gobyerno. Lahat ng karumihan ginagawa nila para siraan ang gobyerno. Mahirap lumaban, mga kaibigan, pero kailangan natin gawin dahil para tayo sa katotohanan. 'Di ba? Yung tagline natin dito, fight fake news, expose the truth. Fight fake news, expose the truth. Kaya patuloy tayo na nag-expose ng mga katotohanan, mga kaibigan, para malaman ng mga kababayan natin na vulnerable sa mga fake news. May mga kababayan tayo na kapag nakapanood sila ng video, no, mga paninira sa Pangulo, paninira sa mga cabinet members ng Pangulo, basta tungkol sa paninira sa administrasyon, may mga kababayan tayo na kapag napanood nila yan, naniniwala agad sila. Vulnerable sila sa mga fake news. Pero may mga kababayan din tayo na kahit nakapanood sila niyan, hindi agad nila pinapaniwalaan. Sila ay nag-verify, nagre-research. Ibig sabihin, mapanuri, matalino, mapanuri. Nag-verify, hindi agad naniniwala sa fake news. So kayo, mga kababayan na nanonood sa akin ngayon, I encourage you, maging mapanuri kayo, maging matalino, huwag agad maniniwala, lalong-lalo na kung yung mga kasiraan na yan ang nag-post ay mga Duterte, mga DDS. Dahil tiyak yan, kung hindi binaliktad ang video, AI yan or inedit at tinanggal-tanggal, no, kinat-cut para siraan ang administrasyon, si PBBM, or any cabinet members. Dahil mga kaibigan, ito sasabihin ko sa iyo, wala na po tayong aasahang maganda sa mga DDS. Lahat po ng gagawin ng mga DDS ngayon ay puro lang paninira sa ating gobyerno. Yan po ang katotohanan mga kaibigan. Wala silang gagawin ngayon kundi puro paninira sa ating gobyerno. Dahil iisa lang ang gusto nilang mangyari, ang matanggal ang ating Pangulong, Bongbong Marcos Jr. Kaya mga kaibigan, huwag po kayong maniniwala kapag may nakita kayo ng mga kasiraan
pamahalaan, patungkol sa ating gobyerno, patungkol sa mga cabinet members, mag-verify muna kayo. Mag-verify. Meron na po tayong internet. Pumunta po kayo sa mga website ng gobyerno, pumunta kayo sa mga government pages, or manood kayo sa mga vloggers na mga pro-admin na katulad ko. Dahil kami po dito ay nagtatama po kami ng mga fake news ng mga DDS. Dahil wala namang ibang source ng fake news kundi DDS. Diba? Ang tawag nga ni Lucas Bersamin kay Rodrigo Duterte, one-man fake news factory si Rodrigo Duterte. One-man fake news factory. Si Sara Duterte din, fake news peddler. Naturingang Vice Presidente, fake news peddler. Saan ka nakakita ng ganun? Vice Presidente, fake news peddler. Only in the Philippines, di ba? Only in the Philippines po yan. At only Sara Duterte. Fake news peddler ang bugok na Vice Presidente. Di ba? Kasi wala po siyang ibang gustong gawin. Ang aim po niya ay pabagsakin si Bongbong. Yun lang. Si Bongbong, papagsakin si Bongbong, papagsakin si Marcos. Yan lang po ang aim niya. Wala po siyang ibang gustong gawin kundi pabagsakin ang ating mahal na Pangulo. Biruin mo mga kaibigan yung Pangulo na nagtatrabaho ng tama, na halos nagkakandakuba sa pagbibigay ng serbisyo sa mamamayang Pilipino, pumupunta sa kung saasang lupalop ng Pilipinas, sa isang araw, my God, hindi napapagod ang Pangulo natin. And one day, 3, 4 na functions na event ang pinupuntahan. May mga private meeting, may mga meeting sa kung saan-saan. Mga kaibigan, ginagawa lahat ng Pangulo natin yan para sa bayan. Pagkatapos, may Vice Presidente tayo. Doon, nag-world tour. Pumupunta sa iba-ibang bansa, nangangampanya para sa kanyang candidacy sa 2028. Nangangampanya siya, mga kaibigan. Ngayon pa lang, nangangampanya na siya. Conflict of interest, di ba? Napapabayaan na po niya ang pagiging Vice Presidente. Hindi na po siya nakakapag-function as Vice President of the Philippines dahil siya na po ngayon ay isang kandidato. As early as 2025, kandidato na po siya ngayon at nangangampanya na siya. At mga kaibigan, sabay sa kanyang pangangampanya, ang paninirang puri niya sa Pilipinas, sa ating turismo, sa ating Pangulo, at paninirang puri niya, mga kaibigan, no? Sa Pilipinas mismo. At mind you, habang sinisiraan niya ang ating bansa, ang ating Pangulo at ang ating turismo, habang sinisiraan niya, tayo naman ang nagbabayad sa kanyang security details. Iginisa tayo sa sarili nating mantika na tayo ang nagbabayad sa kanyang mga security at sa kanyang entourage. Biruin mo mga kaibigan, gaano kasama ang babaeng yan. Tayo ang nagbabayad, taxpayers' money, habang marami sa ating mga kababayan ay yung iba nga, hindi kumakain ng 3 beses. Yung iba, 2 beses lang kumain. Pero siya andun, nagpapasarap. Walang trabaho. Kumukubra ng pera. Tingnan mo itsura niya ngayon. Ang taba-taba ng mukha, ang kapal ng mukha dahil kain ng kain doon sa pera na pinapasweldo natin sa kanya kahit hindi siya nagtatrabaho. Kain ng kain, nananaba ang katawan, kumakapal ang katawan, ang taba ng mukha, kitang-kita mo talaga mga kaibigan, nakurakot, di ba? Yan po ang nangyari ngayon. Tapos gusto niya palitan ng ating Pangulo. Yung Pangulo natin na subsub sa trabaho, gusto niyang palitan, ipalit ang kanyang sarili na hindi nagtatrabaho, napakatamad, bugok, at talaga namang walang kaalam-alam. Ang kapal ng mukha, mga kaibigan, para palitan ng ating Pangulo na wala naman siyang trabaho. Di ba? Make sense mga kababayan? Totoo lang ang sinasabi ko dito. Totoo lang ang sinasabi ko dito, mga kababayan. No? That's the truth and nothing but the truth. Sige, tanungin ko kayo, mga DDS na umiiyak ngayon. Anong tawag mo sa isang Vice Presidente na hindi nagtatrabaho, na walang ginawa kundi mag-abroad, manirang puri sa gobyerno, sa Pangulo, sa turismo, manirang puri sa Pilipinas? Anong tawag mo doon? Mabuting BP ba yun? Sige nga, anong tawag nyo doon? Ngayon, hindi kayo makasagot. Hindi kayo makasagot ngayon. Kasi, kahit sinong Pilipino, hindi nila magugustuhan na magkaroon ng Vice Presidente na walang ginawa, kundi mag-travel.
mag-travel ng pag-travel, pagkatapos gumagastos ng gumagastos, tayo ang nagbabayad sa kanyang security details. Taxes natin yun. Nagsasama pa siya ng entourage, tayo din ang nagbabayad ng kanyang entourage. Oh. Kaya hanggang ganyan na lang kayo. Iyak. Iyak. Mga iyakin. Hanggang ganyan na lang kayo. Iyak. Iyakin. Mga iyakin kayo. O, di ba? Hanggang iyak na lang kayo. No? Admin Rich, paki-silent na muna itong si GN at minomonopoly na niyang screen. Please, thanks. GN? Si GN? Hindi ko siya napapansin eh. Basta focus lang ako sa aking pagsasalita. Si GN daw, sandali, tingnan natin si GN. Silent daw, i-silent daw natin. Okay. Yan. Okay, sige, i-silent ko daw si GN, sabi niya. Yan. Okay, i-silent ko daw si GN. Sandali isa-silent natin si GN. Yan. Okay, so sinilent ko na si GN, no? GN. Okay. Yan, okay. So yan na, GN, pasensya ka na kasi nakita ka ng aking mga subscribers, na mga pro admin, yan. So silent. Silent ka. Di ba? I-silent daw kita. Kasi kung ako hindi na kita isa-silent kasi baliwala ka naman sa akin eh. Hindi nga, you're nothing. Kumbaga, you're nothing. Para second rate. Copycat. Trying hard. Ay, mali. Nagkabaliktad pala. Baliktad pala. Okay. 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 Yan. Okay. Yan. Sandali, lumilitaw daw. Sandali, dito ko nga siya isa-silent sa dito ko siya isa-silent sa laptop. Yan. Okay, sa laptop ko siya isa-silent. Si GN.